Sa isang mundo na puspos ng mga pamagat at pagsusuri sa politika, ang isang makitid na guhit ng lupa sa baybayin ng Mediterranean ay patuloy na nakakakuha ng pansin sa mundo. Pag-evokang ng mga imahe ng salungatan, pagdurusa, at tila hindi malulutas na pagtatalo. Ngunit paano kung ang tunay na susi sa pag-unawa sa malalim na ugat na salungatan sa Gaza ay hindi matatagpuan sa mga modernong ulat ng balita o mga tank ng pag-iisip ng geopolitikal, ngunit sa mga sinaunang scroll na nakasulat ng libu-libong taon na ang nakalilipas? Paano kung ang mga kaganapan na naglalahad ngayon ay ang pinakabagong kabanata sa isang kwento na nagsimula sa pinakadulo madaling araw ng kasaysayan ng Biblia? Malapit na kaming magsimula sa isang paglalakbay, hindi sa komentaryo sa politika, kundi ng espiritual na arkeolohiya. Ibabalik natin ang mga layer ng kasaysayan na ginagabayan ng ilaw ng banal na hula, upang alisan ng takip ang espiritual na DNA ng isang lugar na tinatawag na Gaza, isang kwento ng banal na paghuhusga, patuloy na paghihimagsik, at mga hula na pa rin ay sumasalamin sa malalim na kaugnayan sa ating panahon. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-unawa na sa engranding salaysay ng banal na kasulatan. Ang Gaza ay hindi lamang isang geopolitical flashpoint, ito ay isang mahalagang punto sa banal na hula. Dati bago ito naging isang headline, ang pangalan nito ay nakasulat sa makahulang babala ng mga messenger ng Diyos. Ang sinaunang at coveted city na ito, isang madiskarteng hiyas sa kapatagan ng baybayin, ay minarkahan bilang isang yugto para sa paghuhusga ng banal. Ang mga propeta na sina Amo, Zephaniah, at Zacarias ay pinilit ng Espiritu ng Diyos na magsalita tungkol sa Gaza, hindi sa pagpasa, ngunit may tiyak, malubhang pagpapahayag. Nakita nila ang isang hinaharap para sa lungsod na ito na nalubog sa apoy at pagkawasak, na hinuhulaan ang isang pangwakas na araw ng pagbibilang para sa mga pagsalangsang nito. Hindi ito isang bagay ng pagkakataon. Sa isip ng Diyos, ang kasaysayan ay hindi isang serye ng mga random na kaganapan. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa propetang Jeremiah, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita. Gayon din alam niya ang kapalaran ng mga bansa at ang papel na gagampanan nila sa kanyang soberanong plano. Kilala ang Gaza, at ang landas nito ay inihula bilang isa na paulit-ulit na makakasama sa paghatol ng Diyos. Upang maunawaan ang bigat ng mga hula na ito, dapat munang maglakad ang isa sa maalikabok na mga kalsada ng kasaysayan ng Biblia ng Gaza. Ito ay higit pa sa isang lungsod lamang, ito ay isang enclave ng kapangyarihan at isang simbolo ng oposisyon. Ang nakaposisyon na madiskarteng bilang isang bisagra sa pagitan ng mga kontinente ng Africa at Asia, nagsilbi itong gateway sa pagitan ng Egypt at Canaan. Ang lokasyon na ito ay naging isang nakagaganyak na hub para sa mga caravan ng kalakalan at isang kritikal na kuta para sa mga hukbo. Para sa bansa ng Israel, gayunpaman, ang Gaza ay higit pa sa isang malakas na kapitbahay. Ito ay isang balwarte ng paglaban sa Filisteo, isang patuloy na tinik sa panig ng layunin ng Diyos para sa kanyang napiling tao. Ang pinakamatingkad na paglalarawan ng espiritual na pagsalungat na ito ay matatagpuan sa trahedya at malakas na kwento ni Samson. Ito ay sa Gaza na si Samson, isang hukom ng Israel na pinahiran ng Diyos na may supernatural na lakas, ay sa huli ay nakuha, nabulag, at napahiya. Kinakatawan ni Gaza ang upuan ng kapangyarihang Filisteo na hinahangad na mangutya at neutralisahin ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Ang kwento ay nagtatapos sa templo ng Dagon ng Gaza, kung saan ang bulag na kampyon, sa isang pangwakas na gawa ng lakas na ibinigay ng Diyos, ay nagdala ng buong istruktura na bumagsak sa mga Panginoon ng Filisteo. Ang kaganapang ito ay higit pa sa isang personal na kilos ng paghihiganti. Ito ay isang dramatikong foreshadowing ng banal na paghatol na paulit-ulit na mahuhulog sa isang lungsod na tinukoy ng pagsuway nito sa Diyos ng Israel. Dinadala tayo nito sa isa sa mga pinakakapansin-pansin at malungkot na mga aspeto ng kwento ni Gaza, ang manipis na pagtitiyaga nito sa harap ng paulit-ulit na paghuhusga. Ang kasaysayan ng Gaza ay isang walang tigil na siklo ng pagkawasak at masungit na muling pagsilang. Ito ay nasakop at muling nag-raise ng oras at oras, na dumaan sa mga kamay ng isang mahusay na imperyo pagkatapos ng isa pa. Ang mga taga-Egypt, ang mga Asyano, ang mga taga-Babilonya, ang mga Persian, ang mga Grego sa ilalim ni Alexander the Great, at sa wakas ang mga Romano lahat ay iniwan ang kanilang marka ng pagsakop sa mga dingding nito. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat pagkawasak,
ang lungsod ay babangon muli mula sa sarili nitong mga abo. Ngunit sa kritikal, ayon sa salaysay ng banal na kasulatan, hindi nito pinabayaan ang pangunahing pagkakakilanlan ng espiritual na paghihimagsik. Ang matigas na puso nito ay nanatiling nakatago sa idolatria. Ang kultura nito ay matarik sa mga kasanayan na tumayo sa direktang pagsalungat sa tipan ng Diyos ng Israel. Ang katumbas na ito sa kasalanan ay ang mismong kadahilanan na binanggit ng mga propeta para sa paulit-ulit na paghatol ng Diyos. Ang mga batas ng paghuhusga ay hindi isang beses na kaganapan ngunit isang nakatayo na hatol laban sa isang espiritual na kondisyon na tumanggi na magbago. Ang bawat bagong imperyo na dumaan ay, sa esensya, isang instrumento sa mga kamay ng Diyos, na nagsasagawa ng isang pangungusap na patuloy na dinala ni Gaza sa pamamagitan ng kanyang hindi matatag na pagmamataas at paganism. Ang makasaysayang pattern na ito ay tumuturo sa isang mas malalim na katotohanan. Sa espiritual na sukat, si Gaza ay naging isang simbolo, isang byword para sa isang partikular na uri ng kasamaan at pagmamataas na naghihimok sa paghatol ng isang banal na Diyos. Malinaw ang mga propeta tungkol sa mga tiyak na singil sa pag-aakusa ng Diyos. Kinundina ni Amo ang Gaza para sa malupit at hindi makatarungang komersyo, partikular na ang pag-traffic ng buong populasyon sa pagkaalipin. Nakita ng mga propeta ang isang kultura ng matinding paganismo, kalupitan sa digma, at isang malalim na pag-upo, kolektibong pagmamataas na hinamon ang napakasoberanya ng Diyos nina Abraham, Isaac, at Jacob. Ito ay hindi lamang isang oposisyon sa politika o militar, ito ay isang malalim na espiritual na pag-aaway ng mga kaharian. Pinananatili ng Gaza ang isang komplikado at nababanat na pagkakakilanlan sa kultura at relihiyon na panimula sa mga logro na may mga layunin ng Diyos para sa rehiyon. Kinakatawan nito ang diwa ng mundo na lumalaban sa banal na awtoridad, na nagtatayo ng mga pundasyon nito sa lakas ng tao at pagsamba sa pag-anong, at patuloy na nagtatakda ng sarili laban sa mga taong tipan ng Diyos. Ito ay para sa kadahilanang ito ang simbolikong papel na ito bilang isang sentro ng espiritual na pagsuway na ang Gaza ay naging isang kilalang target sa makahulang mga orakulo ng paghuhusga. Ang prophetikong focus sa Gaza, sa makatuwid, ay hindi lamang tungkol sa paghatol sa isang partikular na lungsod-estado para sa mga aksyong pampulitika o militar. Ito ay tungkol sa Diyos na hindi nagbabago ng isang espiritual na katotohanan. Ang Gaza ay gumana bilang isang espiritual na katibayan, isang term na dapat nating maunawaan ng may pag-aalaga. Sa isang pananaw sa Biblia, nangangahulugan ito na ito ay isang geographical na sentro kung saan ang isang partikular na espiritu ng paghihimagsik at idolatria ay malalim na nakatago, na nakakaimpluwensya sa kultura, gobyerno, at ang mismong kaluluwa ng mga tao. Ito ay naging isang gateway, kapwa sa pisikal at espiritual, para sa mga ideolohiya at kapangyarihan na tumayo sa direktang pagsalungat kay Yahweh. Ang pagmamataas ng Gaza ay hindi lamang pagmamataas ng tao, ito ay isang salamin ng kapangyarihang espiritual na pinaglingkuran nito, isang kapangyarihan na hinahangad na magtatag ng isang kaharian batay sa lakas ng tao, malupit na komersyo, at pagsamba sa mga maling Diyos, sa masungit na kaibahan sa kaharian ng Diyos, na itinatag sa katwiran, katarungan, at awa. Ito ang dahilan kung bakit ang banal na wika laban dito ay napakatindi. Ang Diyos ay hindi lamang pinarurusahan ng isang lungsod, siya ay nakikipagdigma laban sa isang espiritual na punong guro na gaganapin sa isang tao at isang bihag sa rehiyon sa loob ng maraming siglo. Isaalang-alang ang pangunahing Diyos ng mga Filisteo, Dagon. Hindi ito ilang abstract na idolo, ito ang sagisag ng kanilang pananaw sa mundo. Si Dagon ay isang Diyos ng butil at isda, na kumakatawan sa pagkamayabong, pagkakaloob, at seguridad sa lupa. Upang sambahin si Dagon ay ipahayag na ang iyong tiwala ay nasa kapangyarihan ng dagat at lupa, sa lakas ng iyong sariling mga kamay at mga sistem na maaari mong itayo. Ito ay nakatayo sa kaibahan ng Diyos ng Israel, na humiling ng tiwala sa kanyang banal na probisyon, na nagbigay ng mana sa disyerto at tubig mula sa isang bato. Ang panghuli paghaharap sa pagitan ng dalawang espiritual na kaharian na ito ay malinaw na inilalarawan sa unang Samuel. Kapag nakuha ng mga Filisteo ang Arka ng Tipan, ang mismong simbolo ng presensya ng Diyos, inilalagay nila ito sa templo ng Dagon bilang isang tropeo. Mahalagang idineklara nila ang tagumpay ng kanilang Diyos sa Diyos ng Israel. Ngunit ang tugon ay mabilis at mapagpas siya. Ang unang gabi,
Ang idolo ng dagan ay nahuhulog sa mukha nito sa harap ng arka, na parang sa pagsamba. Itinakda ito ng mga pari. Ang ikalawang gabi, bumagsak ito muli, ngunit sa oras na ito ang ulo at mga kamay nito ay nasira sa threshold. Hindi ito aksidente. Ito ay isang banal na deklarasyon ng ganap na kataas-taasang kapangyarihan. Ipinapakita ng Diyos na ang naghaharing espiritual na kapangyarihan ng teritoryo na iyon ay walang kapangyarihan, nabulok, at nagbigay ng impotent sa harap niya. Ang Diyos ng Filisteo ay hindi natukoy bilang isang pandaraya sa sarili nitong bahay. Ang espiritual na konteksto na ito ay kung ano ang gumagawa ng mga kaganapan ng bagong tipan. Matapos ang mga siglo ng paghuhusga at mga pagpapahayag ng makahulang, pagkatapos ng siklo ng pagkawasak at masungit na muling pagtatayo, ang kwento ng Gaza ay tumatagal ng isang dramatikong pagliko. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 8, pagkatapos ng isang mahusay na pagbabagong buhay ay nasira sa Samaria, ang isang anghel ng Panginoon ay nagbibigay ng isang napakatiyak na tagubilin kay Philip the Evangelist. Sinabihan siyang iwanan ang lugar ng muling pagkabuhay at pumunta sa timog sa kalsada na bumaba mula sa Jerusalem patungong Gaza, pagdaragdag ng detalye, na disyerto. Mahalaga ang detalyeng ito ang luma, mapagmataas, nakagaganyak na lungsod-estado ay dinala sa pagkawasak, na tinutupad ang mga hula ng pagkawasak. At ito ay sa mismong daan na ito, ang art area na ito na humahantong sa puso ng isang makasaysayang espiritual na katibayan, na ang Diyos ay nag-orkestra ng isang banal na appointment. Hindi siya nagpapadala ng isang hukbo, nagpapadala siya ng isang tao na puno ng banal na espiritu. Ang target ay hindi isang pader ng lungsod, ngunit isang puso ng tao, isang taga-Ethiopia, isang opisyal ng korte sa isang dayuhang reyna, na nagbabasa ng scroll ng propetang si Isaias. Ang engkwentro na ito ay isang larawan ng diskarte ng bagong tipan. Ang kaharian ng Diyos ngayon ay hindi sumusulong sa pamamagitan ng pagsakop ng militar ngunit sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang liwanag ni Kristo ay dinadala ng diretso sa pintuan ng isa sa mga madidilim na sentro ng espiritual ng lumang tipan. Ang pagbabagong loob at pagbibinyag ng taga-Ethiopia sa kalsada na iyon ay isang madiskarteng espiritual na beachhead. Ipinapahiwatig nito na ang kapangyarihan ng muling nabuhay na si Kristo ay sapat na upang masira sa mga teritoryo na matagal nang hawak ng mga puwersa ng kaaway at upang matubos ang mga individual sa kanila. Ito ay isang deklarasyon na walang lugar, anuman ang kasaysayan ng paghihimagsik o reputasyon nito para sa espiritual na kadiliman, ay hindi maabot ng Ebanghelyo. Ang sandata ay hindi natibak ng mga taga-Babilonya o ang mga Grego, ngunit ang sword of the Spirit, ang buhay na salita ng Diyos na, sa bibig ni Philip, ay nagdala ng pag-unawa at bagong buhay sa isang naghahanap ng kaluluwa. Ito ang simula ng isang bagong uri ng pagsalakay, ang isa ay naglalayong pagpapalaya at pagtubaw sa halip na paghuhusga at pagkawasak. Ay unpack natin ang bagong diskarte na ito ng kaunti pa, sapagkat ito ang plano para sa lahat ng espiritual na pagsulong mula sa puntong yun pasulong. Sa lumang tipan, ang mga laban ay madalas na pisikal, nasa salat na paghaharap. Isipin sina David at Goliath. Si Goliath ay ang pisikal na kampyon ng mga Filisteo, isang higanti ng isang tao na isinama ang pagmamataas, at lakas ng militar ng kanyang bayan. Ang labanan ay ipinaglaban sa lambak ng ila na may mga bato at isang tibak. Ang tagumpay ay pisikal, nakikita, at nagresulta sa isang ruta ng militar. Ang arka ng tipan, gayon din, ay isang pisikal na bagay na pumasok sa isang pisikal na templo at gumawa ng isang pisikal na resulta, isang nabagsak na idolo sa sahig. Ito ay mga panlabas na salungatan kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga pisikal na representasyon ng mga Diyos ng kaaway. Ngunit sa bagong tipan, ang likas na katangian ng digmaang panimula ay nagbabago. Ang apostol na si Pablo ay magsusulat sa 2 mga taga-Korinto 10, sapagkat ang mga sandata ng ating digma ay hindi katawang ngunit makapangyarihan sa Diyos dahil sa paghila ng mga katibayan, na nagpapalabas ng mga argumento at bawat mataas na bagay na nagpataas ng sarili laban sa kaalaman ng Diyos. Ito mismo ang nakikita natin na nangyayari sa daan patungong Gaza. Si Philip ay hindi nakakaharap ng isang pisikal na higanti, nakakaharap siya ng isang espiritual na katibayan. Ang katibayan ay hindi isang pader na may pader, ito ay isang belo ng hindi pagkakaunawaan sa isang puso ng tao.
Ang mataas na bagay na tumataas sa sarili laban sa kaalaman ng Diyos, ay ang kawalan ng kakayahan ng unit na maunawaan si Isaias Kapitulo 53. Mayroon siyang scroll, mayroon siyang interes sa relihiyon, napunta rin siya sa Jerusalem upang sumamba. Ngunit siya ay walang kapangyarihan upang i-connecta ang mga tuldok. Mayroon siyang relihiyon, ngunit hindi paghahayag. At ano ang ginagamit ng makapangyarihang sandata na ginagamit ni Philip? Hindi ito isang bato o isang tibak. Ito ay hindi kahit isang makahimalang pag-sign sa sandaling iyon. Ito ay ang simple, malakas na kilos ng pagbubukas ng kanyang bibig at simula sa banal na kasulatan na ito, nangangaral kay Jesus sa kanya. Ang sandata ay ang ipinahayag na ebanghelyo. Ang ilaw ng salita ng Diyos ay pinuputol ang mga siglo ng espiritual na kadiliman at pagkalito sa intelektual. Ang katibayan na hinayla ay ang nagpigil sa taong ito na makita ang Mesiyas sa mga pahina ng kanyang sariling banal na aklat. Ang tagumpay ay hindi minarkahan ng isang bumagsak na rebulto, ngunit sa pamamagitan ng isang nabagong puso at isang tao na lumalabas mula sa tubig ng binyag, na puno ng kagalakan. Ito ang bagong digma. Ito ay isang labanan para sa katotohanan, isang labanan para sa pag-unawa, isang labanan para sa kaluluwa ng tao. At isaalang-alang ang larangan ng digmaan mismo, ang kalsada, na kung saan ay disyerto. Partikular na ipinapadala ng Diyos si Philip mula sa isang muling pagbuhay sa lungsod sa Samaria sa isang nasirang kalsada. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa maraming tao o tagumpay ng tao. Ang pagkawasak ng pisikal na lungsod ng Gaza, na hinula ang mga siglo bago, lumikha ng isang pisikal na larawan ng isang espiritual na katotohanan. Sa lugar na kung saan ang pagmamalaki at kapangyarihan ng tao ay hindi na ipakita, ipinakita ng Diyos ang kanyang malikhaing, muling pagtubos na kapangyarihan. Ito ay nasa disyerto, sa mga lugar ng kawalan ng laman at kakulangan, na ang Diyos ay madalas na pinipili na ibunyag ang kanyang kaluwalhatian ng labis. Nakakatagpo niya ang Bat-Ingal hindi sa nakagaganyak na templo sa Jerusalem, na naiwan lang niya, ngunit sa ilang. Ito ay isang malakas na pahayag na ang mga tunay na espiritual na pagtatagpo ay hindi nakakulong sa mga relihiyosong gusali o programa, ngunit na orkestra ng espiritu sa hindi malamang na mga lugar. Ang engkwentro na ito ay nagpapakita rin ng puso ng pandaigdigang misyon ng Diyos. Ang mga Filisteo ay isang naisalokal, rehiyonal na kaaway ng Israel. Ngunit narito, sa daan patungo sa kanilang sinaunang teritoryo, ang Diyos ay nakakatipid ng isang taga-Ethiopia. Isang tao mula sa isang bansa na malayo sa timog, isang opisyal ng korte sa isang dayuhang reyna. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aayos ng isang lumang marka na may isang makasaysayang kaaway, ito ay tungkol sa paglulunsad ng ebanghelyo sa mga dulo ng mundo, tulad ng iniutos ni Jesus. Ang isang pagbabagong ito ay isang madiskarteng binhi na nakatanim na ibabalik sa gitna ng Africa, sa isang upuan ng kapangyarihang pampulitika. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa isang piraso ng lupa o isang pangkat ng mga tao. Sa pamamagitan ng pag-orkestra ng banal na appointment na ito sa kalsada patungong Gaza, ipinapakita ng Diyos na ang biyaya na maaaring makatipid ng isang individual sa sumpa na lupa ay maaari na ngayong damaloy sa anumang bansa, sinumang tao na naghahanap sa Kanya. Ang mga lumang hangganan ng heograpiya at etniko ay nawawala ng kapangyarihan ng krus. Ang kwento ng Gaza ay nagiging isang paglulunsad ng pad para sa pandaigdigang pagpapalawak ng simbahan. Ang soberanya ng Diyos sa sandaling ito ay nakamamanghang. Mag-isip tungkol sa logistic. Isang karwahe na gumagalaw sa isang tiyak na bilis sa isang tiyak na kalsada sa isang partikular na oras ng araw. Isang tao na nagbabasa ng isang tukoy na scroll, bukas sa isang tukoy na daanan. Isang ebanghelista, na redirect mula sa isang napakalaking pagbabagong buhay, na naglalakad kasama ang parehong kalsada sa eksaktong sandaling iyon. Ang tiyempo ay perpekto, kaya lubos na lampas sa pag-aayos ng tao, na maaari lamang itong maging gawain ng isang banal na conductor na nag-orkestra sa bawat detalye. Hindi ito isang maswerteng pahinga para kay Philip, ito ay isang banal na appointment. Itinuturo nito sa amin na ang pinakamahalagang sandali sa ating buhay ay madalas na hindi ang pinaplano natin, ngunit ang mga Diyos ay nakakagambala sa ating mga plano na lumikha. Madalas kaming nakatuon sa pagbuo ng aming sariling Samarias, ang aming malaki, nakikitang mga ministro,
habang tinawag tayo ng Diyos sa isang desert road upang matugunan ang isang solong naghahanap ng kaluluwa. At tingnan natin ang mas malapit sa taong ipinapadala ng Diyos si Philip. Siya ay isang opisyal na mataas na ranggo, ang treasurer para sa Queen of Ethiopia. Siya ay isang taong may kapangyarihan, kayamanan, at impluensya. Siya rin ay isang taong taimtim na pananampalataya, isang Diyos na may takot, na gumawa ng mahaba, mahirap na paglalakbay sa Jerusalem upang sumamba. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang katayuan at kanyang kabanalan, iniiwan niya ang relihiyosong kapital ng mundo na may marka ng tanong na nakabitin sa kanyang kaluluwa. Mayroon siyang sagradong teksto sa kanyang mga kamay, ngunit ang kahulugan ay nakalock sa kanya. Ito ay isang malalim na larawan ng isang espiritual na estado na marami ang nakakakita ng kanilang sarili. Maaari silang magkaroon ng lahat ng mga panlabas na trappings ng tagumpay at maging ang relihiyon, ngunit sa loob, sila ay nasa isang kalsada ng disyerto, na uuhaw sa isang katotohanan na humihiwalay sa kanila. Nakarating siya sa balon, ngunit nag-iiwan siya ng uhaw. Ang mga ritual at ang kahangahangang templo sa Jerusalem ay hindi nagbigay ng sagot na hinahanap niya. Ang sagot ay hindi darating sa banal na lungsod, ngunit sa isang nasirang lugar, sa pamamagitan ng isang personal na pagtatagpo na ginagabayan ng Espiritu. Ang pagkakakilanlan ng taong ito bilang isang eunuch ay malalim din na makabuluhan. Ayon sa batas ni Moises sa Deuteronomio Kapitulo 23, isang tao sa kanyang kalagayan ay hindi kasama sa pagpasok ng Assembly of the Lord. Maaari siyang maglakbay sa Jerusalem, maaari niyang humanga ang templo mula sa malayo, ngunit mayroong isang hadlang, isang linya na hindi niya maaaring tumawid siya ay, sa pamamagitan ng kanyang napakapisikal na kalikasan, isang tagalabas sa pamayanan ng tipan ng Israel. Isipin ang sakit sana. Upang maglakbay hanggang ngayon, upang maniwala ng labis, lamang na itago sa haba ng braso. Ngunit narito, sa kalsada na ito, binawi ng Diyos ang hadlang na iyon. Ang mismong hula na binabasa ng eunuch sa Isaias ay nagsasalita tungkol dito. Ilang mga kabanata lamang ang lumipas, sa Isaias Kapitulo 56, ipinahayag ng propeta, huwag hayaan ang eunuch na sabihin, Masdan, ako ay isang tuyong puno. Sapagkat sa gayon ay sinabi ng Panginoon, sa mga eunuch na pinapanatili ang aking mga Sabbath, napipiliin ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at hawakan ang aking tipan, ibibigay ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader ay isang monumento at isang pangalan na mas mahusay kaysa sa mga anak na lalaki at mga anak na babae, hindi yun mapuputol, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay inhinyero ang katuparan ng kanyang sariling pangako. Ang taong hindi kasama ng matandang tipan ay personal na inanyayahan upang maging isang anak na lalaki sa bago. Ang ebanghelyo na ipinang-aral ni Philip ay hindi lamang abstract na teolohiya, ito ay ang malalim na personal na balita na ang pader ng paghihiwalay ay nawasak kay Kristo. Ang kanyang binyag ay hindi lamang simbolo ng kanyang bagong pananampalataya, ito ay isang pahayag na siya ay ganap na kasama, ganap na tinanggap, ganap na bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang sumpa ng matandang lupa ng Gaza ay nasira, at ang sumpa ng pagbubukod ay nasira mismo kasama nito. At ito ay kung saan ang mga pivots ng kwento mula sa pangangailangan ng individual sa pagkakaloob ng Espiritu. Hindi lamang nakikita ng Diyos ang sakit sa puso ng taong ito, ipinapadala niya ang solusyon. At pansinin kung paano niya ito ginagawa. Tinawag niya si Philip, isang tao na nasa gitna ng isang napakalaking, matagumpay na pagbabagong buhay sa Samaria. Ang mga tao ay naisave, ang mga himala ay nangyayari, may kagalakan sa lungsod. Sa pamamagitan ng sinumang panukat ng tao, si Philip ay eksakto kung saan siya naroroon. Ito ang harap na linya. Dito naroon ang aksyon. At ano ang sinasabi ng Espiritu? Tumayo ka at pumunta sa timog sa kalsada ang desert road na bumababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Iwanan ang umuusbong na ministeryo, iwanan ang mga tao, iwanan ang masusukat na tagumpay, at maglakad sa isang kalsada sa disyerto. Ito ay isang malalim na aralin para sa bawat isa sa atin. Madalas nating sinusukat ang ating pagiging epektibo sa pamamagitan ng mga numero, sa pamamagitan ng ingay, sa pamamagitan ng nakikitang prutas. Nais naming maging kung nasaan ang mga pulutong. Ngunit ang ekonomiya ng Diyos ay naiiba. Madalas niyang tatawagin tayo palayo sa 99 upang sundin ang isa. Siya ay matindi na personal.
Ang kaligtasan ng isang opisyal na ito ng taga-Ethiopia ay napakahalaga sa engranding pamamaraan ng plano ng Diyos, isang plano na dalhin ang ebanghelyo sa mga dulo ng mundo na ito ay warranted na humila ng isang bituin na ebanghelista sa labas ng isang kabaligtaran sa lungsod upang matugunan siya sa isang malungkot na kahabaan ng kalsada. Ang pagsunod ni Philip dito ay nakakapagod. Ang teksto ay hindi nagtatala ng anumang argumento, anumang pag-aalangan. Bumangon lang siya at pupunta. Nagtitiwala siya na ang isa na nagbibigay ng utos ay may layunin na higit sa lawika ng tao. Handa siyang ipagpalit ang ingay ng karamihan ng tao para sa bulong ng Espiritu, at sa paggawa nito, humakbang siya mismo sa isang banal na appointment. Ngayon, larawan ng eksena. Si Philip ay naglalakad kasama ang mainit, maalikabok na kalsada, at ang Espiritu ay muling nagsasalita. Hindi isang hindi malinaw na impression, ngunit isang tiyak, tactical na utos, pumunta sa karwahe na iyon at manatili malapit dito. Isang magarbong karwahe, malamang na may isang armadong bantay, na may dalang isang mataas na ranggo ng dayuhan. Ang bawat social cue ay sasabihin kay Philip na panatilihin ang kanyang distansya. Ngunit ang Espiritu ay nagsasabing, "Go." At sinabi ng teksto na si Philip * ay tumakbo * hanggang sa karwahe. Hindi siya naglakad-lakad, hindi siya nag-atubiling, tumakbo siya. Ito ang postura ng agarang, sabik na pagsunod. Isinasara niya ang distansya dahil naniniwala siya na ang nagpadala sa kanya ay naghanda na ng daan. At ito ay kung saan nakikita natin ang magandang koreografiya ng Espiritu. Ang Diyos ay hindi lamang nagtatrabaho kay Philip, ang messenger, nagtatrabaho siya sa eunuch, ang naghahanap. Habang papalapit si Philip, ano ang naririnig niya? Naririnig niya ng malakas ang taong nagbabasa mula sa scroll ni Isaias na propeta. Ano ang mga logro nito? Na ang taong ito ay babasahin ang mga banal na kasulatan, nababasahin niya ang mga ito ng malakas, nababasahin niya mula kay Isaias, at hindi lamang mula kay Isaias, ngunit mula sa Kabanata 53, ang nag-iisang pinakamalakas at tumpak na hula tungkol sa pagdurusa, sakripisyo, at kapalit na pagkamatay ng Mesiyas sa buong lumang tipan. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang banal na pag-setup. Ginabayan ng Diyos ang kamay ni eunuch sa mismong scroll na yon, sa mismong daanan na yon, sa sandaling yon, na lumilikha ng isang perpektong punto ng pagpasok para sa ebanghelyo. Ang Espiritu ay tinapak ang lupa ng puso ng taong ito sa pamamagitan ng salita, at ngayon dinala niya ang sower upang itanim ang binhi. Ang pagbubukas ng linya ni Philip ay purong henyo na sinenyasan ng Espiritu. Hindi siya tumalon sa isang sermon. Hindi siya sumigaw, "Mayroon akong sagot na hinahanap mo." Nagtanong lang siya ng isang magalang, matalinong tanong, "Naiintindihan mo ba ang iyong binabasa?" Ang katanungang ito ay gumagawa ng dalawang mahahalagang bagay. Una, pinatunayan nito ang espiritual na paghahanap ng eunuch. Sinasabi nito, ang ginagawa mo ay mahalaga. Ang iyong pagbabasa, ang iyong paghahanap mahalaga ito. Pangalawa, lumilikha ito ng isang pagbubukas ng hindi nakikipag-usap, inaanyayahan nito ang isang pag-uusap kaysa sa pagsisimula ng isang debate. At ang tugon ng eunuch ay nagpapakita ng postura ng kanyang puso. Narito ang isang tao na napakalawak na kahalagahan sa makamundong ang tagapangasiwa para sa isang reyna. Maaaring masaktan siya, maaari niyang sabihin, "Sino ka upang tanungin ang aking katalinuhan?" Ngunit sa halip, nakakakita tayo ng isang malalim at magandang pagpapakumbaba. Tumugon siya, "Paano ako, maliban kung may nagpapaliwanag sa akin?" Inamin niya ang kanyang pangangailangan. Kinikilala niya ang kanyang kakulangan. Ang pagpapakumbaba na yun ay ang susi na magbubukas ng buong enkwentro. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Philip, isang maalikabok na estranghero na naglalakad, na umakyat at umupo sa kanyang karwahe. Ang makapangyarihang tao ay ginagawang mag-aaral. Ang isa na may lahat ng kayamanan sa lupa ay inamin na siya ay mahirap sa pag-unawa at inaanyayahan ang isa na may kayamanan ng makalangit na pagyamanin siya. Ito ay isang malakas na pagbabalik ng mga tungkulin. Ang individual na may mataas na katayuan ay nagpapakumbaba sa kanyang sarili bago ang mababang manlalakbay. Ang isa na may komportableng pagsakay ay nag-aanyaya sa isa na pagod mula sa kalsada. Bakit? Dahil nakilala niya na si Philip ay may isang bagay na kailangan niya, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga kayamanan ng Candace, reyna ng mga taga-Ethiopia. May pag-unawa siya, mayroon siyang susi upang i-unlock ang kahulugan ng mga salitang binabasa niya.
At ano ang mga salitang yon? Ang teksto ay napakatiyak. Ang mga gawa ay binanggit ito ng direkta mula kay Isaias Kapitulo 53, siya ay pinangunahan tulad ng isang tupa sa pagpatay, at bilang isang kordero bago pa rin tumahimik ang shearer, kaya hindi niya binuksan ang kanyang bibig. Sa kanyang kahihiyan siya ay binawian ng hustisya. Sino ang maaaring magsalita tungkol sa kanyang mga inapo? Sapagkat ang kanyang buhay ay kinuha mula sa lupa. Umupo na lang tayo sandali. Isipin na ikaw ang eunuch. Nagbabasa ka tungkol sa isang mahiwagang figura na walang kasalanan, tahimik sa harap ng akusasyon, ginagamot ng hindi makatarungan, at sa huli ay pumatay. Ang kanyang buhay ay maikli, walang iniwan na tagapagmana, walang pamana sa maginoo na kahulugan. Ang talatang ito ay magiging malalim na nakalilito. Sino ang naghihirap na lingkod na ito? Inisip ng ilang mga komentarista na pinag-uusapan ni Isaias ang tungkol sa kanyang sarili. Inisip ng iba na tinutukoy niya ang bansa ng Israel sa kabuuan, na nagdurusa sa pagpapatapon. Ang eunuch ay nakikipagbuno sa napakakalabuan na ito. At kaya tinanong niya ang pinakamahalagang tanong sa kanyang buhay, ang tanong na nakabitin sa hangin ng karwahe na yon, sabihin mo sa akin, mangyaring, sino ang propetang pinag-uusapan, ang kanyang sarili o sa iba? Ito ang sandali. Ito ang bukas na pintuan. Lahat ng pagsunod ni Philip ang pag-alis ng Samaria, pagpunta sa isang kalsada sa disyerto, na tumatakbo sa karwahe, lahat ito ay nagtatapos sa isang tanong na ito. Ang Espiritu ay hindi lamang naghanda ng puso ng eunuch, inihanda niya ang mismong tanong na tatanungin ng eunuch. At pansinin ang tugon ni Philip. Sinasabi ng teksto, pagkatapos ay nagsimula si Philip sa mismong pagpasa ng banal na kasulatan at sinabi sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagsimula siya doon. Hindi niya sinabi, well, iyon ay isang kagiliw-giliw na tanong, ngunit hayaan mo muna akong sabihin sa iyo ang tungkol sa paglikha at pagbagsak ng tao. Hindi siya nagsimula sa 10 utos o kasaysayan ng Israel. Nagsimula siya mismo kung nasaan ang eunuch. Nakilala niya ang lalaki sa kanyang punto ng pangangailangan, sa sentro ng kanyang pagkalito. Ito ay isang masterclass sa mabisang komunikasyon at ministeryo na pinamunuan ng Espiritu. Madalas kaming sumama sa aming sariling mga agenda, ang aming sariling pre-package na mga pagtatanghal, ang aming sariling 5 hakbang na plano. Nais naming mamuno sa pag-uusap, ngunit pinapayagan ni Philip ang naghahanap na mamuno. Pinarangalan niya ang tanong at ginagamit ito bilang springboard para sa Ebanghelyo. Kinukuha niya ang talatang ito mula kay Isaias at mahalagang sabihin, hayaan akong ipakita sa iyo ang mukha ng lalaki na ito ay tungkol sa hula na ito. Ipaliwanag niya na ang tupa na humantong sa pagpatay, ay si Jesus ay pinamunuan ng mga lansangan ng Jerusalem patungong Golgotha. Ang kordero bago ang shearer ay tahimik, ay si Jesus na nakatayo sa harap ni Caiaphas at Pilato, na tumanggi na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga maling akusasyon, sapagkat ang kanyang layunin ay hindi manalo ng isang argumento ngunit upang mailagay ang kanyang buhay. Ang kahihiyan at pagiging binawian ng hustisya ay itinuro sa pangungutya ng isang pagsubok na tiniis niya. Ang kanyang buhay ay kinuha mula sa mundo, ay isang direktang hula ng kanyang pagpapako sa krus. Ngunit hindi natitigil si Philip doon. Ang mabuting balita ay hindi lamang na ang isang tao na nagngangalang Jesus ay nagtupad ng isang matandang hula. Ang mabuting balita ay bakit natutupad niya ito? Walang alinlangan na magpapatuloy si Philip sa Isaias Kapitulo 53, na ipinapaliwanag ang mga taludtod na nabasa na lamang ng eunuch o malapit ng basahin. Ang mga talatang tulad ng, ngunit siya ay tinusok para sa aming mga pagsalangsang, siya ay durog para sa ating mga kasamaan, ang parusa na nagdala sa atin ng kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ipaliwanag niya na ang tahimik na tupa na ito ay hindi isang trahedya na biktima, ngunit isang kusang kapalit ang kanyang kamatayan ay hindi isang pagkakuha ng hustisya mula sa pananaw ng Diyos, ito ay ang mismong instrumento ng banal na hustisya at awa, kung saan ang parusa para sa aming kasalanan ay binabayaran ng buo. Ikakonekta niya ang sariling pakiramdam ng paghihiwalay ng eunuch at paghahanap sa malalim na solusyon na ito. Ito ay hindi lamang isang intelektual na ehersisyo sa pagtutugma ng hula sa kasaysayan, ito ay ang malalim na personal na balita na ang Diyos ng Israel ay gumawa ng isang paraan para sa taong ito, isang tagalabas mula sa isang malayong lupain, na mapapalapit,
upang pagalingin, upang gawing buo. Ipinapaliwanag niya kung paano ang kwento ng tagapaglingkod na ito ay, sa katunayan, ang kwento ng sariling kaligtasan ng eunuch. Ang tanong na, sino ang maaaring magsalita tungkol sa kanyang mga inapo, nahahanap ang nakamamanghang sagot nito sa Ebanghelyo. Habang si Jesus ay walang mga anak na biological, si Philip ay sa sandaling yun na nagpapaliwanag kung paano ang pagbagsak na ito isang tao na, sa pamamagitan ng kanyang pisikal na kalagayan, ay walang mga inapo ay maaaring maging isang espiritual na inapo, isang anak ng Diyos, na muling ipinanganak sa isang walang hanggang pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya sa isa na ang buhay ay kinuha. Ang tila trahedya ng hula ay nabago sa isang maluwalhating tagumpay. Ang pagkamatay ng alipin ay nagdudulot ng hindi mabilang na mga anak na espiritual. Ito ang anatomaya ng epektibong pag-eebanghelyo. Nagsisimula ito sa paggalang sa tanong ng naghahanap, gumagamit ng banal na kasulatan bilang pangwakas na autoridad, at isinentro ang buong pag-uusap sa tao at gawain ni Hesukristo. At tingnan ang resulta, hindi sinasabi ng eunuch, "Salamat, Philip," yon ay isang napakakagiliw-giliw na interpretasyon. Kailangan kong isaalang-alang ito sa aking mahabang paglalakbay sa bahay. Hindi niya sinasabi, iyon ang isang pananaw sa marami. Ang kaliwanagan at kapangyarihan ng mensahe, na konektado ng direkta sa salitang binabasa na niya, ay naghihimok ng isang agarang at malalim na tugon. Habang naglalakbay sila, dumating sila sa ilang tubig. At ang eunuch ay nagsasalita, hindi Philip. Ito ay kritikal. Ang inisyatibo ay nagbabago. Ang naghahanap ay nagiging humahabol. Sinabi niya, "Tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang maaaring tumayo sa paraan ng aking pagiging nabautismuhan?" Isipin ang tanong na iyon. Ano ang maaaring tumayo sa daan? Para sa taong ito, ang buong buhay niya ay tinukoy ng mga bagay na nakatayo sa daan. Bilang isang hentil, siya ay isang tagalabas sa mga taong tipan ng Israel. Bilang isang batingal, malinaw na ipinagbawal siya ng batas ni Moises mula sa pagpasok sa pagpupulong ng Panginoon. Siya ay isang tao na may dakilang kapangyarihan sa lupa, na pinangangasiwaan ng kaba ng isang reyna, ngunit sa ekonomiya ng templo, siya ay nasa labas na nakatingin. Siya ay isang taong may takot sa Diyos, isang tao na gumawa ng mahaba, mahirap na paglalakbay mula sa Ethiopia hanggang sa Jerusalem upang sumamba sa isang Diyos na ang mga panloob na korte na hindi niya maaaring pumasok. Ang mga hadlang ang kanyang katotohanan. At ngayon, narinig ang mabuting balita tungkol kay Jesus, tinanong niya ang pinakamay pag-asa, pinakamahina na tanong na may isip, na wala ba ang mga hadlang? Mayroon bang anumang bagay asterisk na magpapanatili sa akin? Inihayag nito na hindi lamang ipinaliwanag ni Philip ang isang hula, ipinaliwanag niya ang asterisk implikasyon asterisk ng hula na iyon. Dapat ay ipinaliwanag niya na ang pananampalataya sa Jesus na ito, ang naghihirap na lingkod na ito, ay ang isa at kinakailangan lamang para sa pagpasok sa pamilya ng Diyos. Dapat ay ipinaliwanag niya na ang binyag ay ang pampublikong tanda ng pananampalataya na iyon, ang paraan ng isang bagong mananampalataya na kinikilala ang kanilang sarili sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus at tinatanggap sa pamayanan ng mga mananampalataya. Naiintindihan ng eunuch, nakuha niya ito, naunawaan niya na ang ebanghelyo ay hindi lamang isang kwento na dapat paniwalaan, ngunit isang katotohanan na papasok. Ang tanong niya ay ang sigaw ng isang puso na sinabi lamang sa pintuan ay sa wakas, tunay, hindi makapaniwalang bukas. Ano ang maaaring tumayo sa daan? Ang hindi sinasabing sagot ni Philip ay isang resounding, wala. Hindi ang iyong etniko, hindi ang iyong nasyonalidad, hindi ang iyong pisikal na kondisyon, hindi ang nakaraan mo, hindi ang iyong seremonyal na karumihan. Ang krus ni Hesukristo ay nagwawasak sa bawat hadlang. Ang dugo ng kordero ay gumawa ng isang paraan kung saan walang paraan. Ito ang radikal na pagkakasama ng ebanghelyo. Hindi ito ang Diyos ay nagpapababa sa pamantayan, ito ay nakilala ni Jesus ang pamantayan para sa atin, at ang tanging pagpasok ay sa pamamagitan niya. Ang aksyon ni Philip ay ang sagot niya. Sinasabi ng teksto, inutusan niya ang karwahe na huminto. Pareho silang bumaba sa tubig, at binyagan siya ni Philip. Walang panahon ng paghihintay, walang klase ng alagad, walang tseke sa background, lamang ang maganda, simpleng tugon sa isang kapanipaniwala na propesyon ng pananampalataya. Ito ang mangyayari kapag ang mabuting balita ay tunay na nauunawaan. Ito ay humahantong sa isang pagnanais para sa agarang pagkakakilanlan kay Jesus.
Ang taong lumapit sa Jerusalem upang sumamba sa isang templo na ginawa ng mga kamay ay nag-iiwan na naging isang templo ng banal na espiritu mismo. At pansinin ang kinalabasan, matapos ang binyag, biglang inalis ng espiritu ng Panginoon si Philip. Hindi na siya nakikita muli ng eunuch. Walang pangmatagalang programa ng mentorship, walang 5 taong plano para sa simbahan sa Ethiopia. Ngunit ang eunuch ay hindi naiwan sa isang gulat. Hindi siya umaasa kay Philip. Mayroon siyang salita, at mayroon na siyang espiritu. At ang teksto ay nagbibigay sa amin ng maganda, simpleng buod ng kanyang bagong buhay, nagpunta siya sa kanyang paraan na nagagalak. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa pagkalito, naghahanap ng kahulugan sa isang mahirap na teksto, nagtatapos ito sa kagalakan. Hindi lamang kaligayahan, na batay sa mga pangyayari, ngunit malalim, matatag na kagalakan, na batay sa naayos na katotohanan ng kanyang kaligtasan. Mayroon siyang sagot sa kanyang tanong, ngunit higit pa rito, mayroon siyang taong tanong. Hindi na siya isang tagalabas. Anak siya ay isang espiritual na inapo ng isa na wala. Pupunta siya sa bahay ng ibang tao, na dala hindi lamang ang kaba ng Candace, kundi ang hindi may pakitang kayamanan ni Kristo. Siya ay isang kilusang misyonero ng isang tao na patungo sa timog, isang masayang saksi sa kapangyarihan ng isang Diyos na nakakatugon sa atin kung nasaan tayo, sa ating sariling maalikabok na mga kalsada, sa gitna ng ating sariling mga katanungan. Ang paglalakbay ni eunuch mula sa isang maalikabok na kalsada ng pagkalito sa isa sa dalisay na kagalakan ay isang malakas na larawan ng nagbabago na kapangyarihan ng Ebanghelyo, na nagpapaalala sa atin na walang hadlang na maaaring tumayo sa paraan na tinawag tayo ng Diyos. Kaya, ang aking katanungan para sa iyo upang pagnilayan sa mga komento ay ito: ano ang isang maalikabok na kalsada sa iyong sariling buhay kung saan nakilala ka ng katotohanan ng Diyos at ganap na binago ang iyong direksyon? Talagang inaasahan kong basahin ang iyong mga kwento, at kung hinikayat ka ng mensaheng ito ngayon, siguraduhin na mag-subscribe ka at i-ring ang notification na yun upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan namin galugarin kung paano dalhin ang kagalakan na yun. Hanggang sa pagkatapos, patuloy na hanapin siya sa iyong paglalakbay. Ito si Marco, nag-sign off.